Kabanata 1. Ang unti-unting pananakit ng aking tiyan ay lalong dumarating. Noong una, akala ko ay dahil lamang sa lamig ng panahon. Hanggang isang gabi, ang sakit ay nagpagulong-gulong sa akin sa kama, ang malamig na pawis ay nababasa sa aking pajama. Doon ko naalala na idinagdag ko ang pagsusuri sa bato sa aking prenatal check-up. Nang araw na natanggap ko ang ulat, ang langit ay naglalabas ng pinong nyebe. Nakatayo ako sa tabi ng bintana sa pasilyo ng ospital, pinapanood ang mga nyebe na natutunaw at naging matubig na mga bakas. Nanginginig ang aking mga daliri habang nakahawak sa manipis na papel, nanginginig na parang dahon sa isang bagyo ng taglagas. Binibining Baxter, umalangaw sa aking mga tainga ang boses ng doktor, may bahid ng propesyonal na detachment, ang paggana ng iyong bato ay lubhang naapektuhan. Ang pagdadala ng pagbubuntis na ito ay maglalagay ng napakalaking pasanin sa kanila. Ang tanging paraan ngayon ay wakasan ang pagbubuntis. Baka may oras ka pa para sa paggamot. Hindi. Nawala na ang salita sa bibig ko bago pa siya matapos, parang natulala ako. Inosente ang sanggol. Hindi ko maalala kung paano ako umalis sa ospital. Mas malakas ang ulan ng nyebe, ang mundo ay nasa labas ng isang nakasisilaw na puting kalawakan. Dahan-dahan akong naglakad, bawat hakbang ay parang natatapakan ko ang bulak. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga salita ng doktor, napakataas ng panganib. Nang itulak ko ang pinto, ang init na may halong matatalim na sumpa ay bumalot sa akin. Delia, sa wakas ay nagpasya ka ng bumalik. Biglang tumayo si tatay, pinaglaruan ang tasa ng tsaa sa tabi niya. Tingnan mo ang tiyan mo. Ano ba ang ginagawa mo? Bata ka pa, nabubulunan ka. Pinahiya mo kami. Naupo si nanay sa sofa, pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa tabi niya, marahang tinatapik ni Liza ang kanyang likod. Narinig ang kaguluhan, tumangala si Liza. Ang kanyang mga matang hugis almond, katulad ng kay nanay, ay kumorbo sa isang ngiti. Mahina ang kanyang boses, bumalik ka na. Nag-aalala lang sina nanay at tatay, huwag mo nang isipin yan. May suot siyang bagong cashmere sweater, isang jacket na binili lang ni nanay noong nakaraang linggo. Ang padded jacket na suot ko ay ang discount model noong nakaraang taon. Nag-aalala. Sa tingin ko sinasadya niya. Biglang tumaas ang boses ni nanay, at tinitigan niya ako ng masama. Kung hindi mo binitawan ang kamay ni Liza sa amusement park noon, paano siya nahuli ng mga trafficker na yon? Sa loob ng maraming taon na iyon ay magkakahiwalay tayo. Hindi kita sinisi para dyan, at ngayon ay nangahas kang gumawa ng isang bagay na napakahihiya. Na naman. Simula nang matagpuan at maiuwi si Liza, ang pagbitaw sa amusement park ay naging isang espada na nakasabit sa aking ulo, na palaging binubunot para saksakin ako. Noong una, sinubukan kong ipaliwanag na napakarami ng tao, na si Liza ay kumalas sa kanyang kamay at tumakbo patungo sa stall ng cotton candy. Pero walang naniwala sa akin. Naniniwala lang sila sa sarili nilang dugo at laman, ang kawawang biktima na nagdusa sa kamay ng mga trafficker at nangangailangan ng dagdag na lamang ngayon na siya ay bumalik. Walang nakaalala na hinabol ko siya noong araw na iyon, na pareho kaming binusalan at itinulak sa isang van. Walang nakaalala na noong tumawag ang mga kidnapper at humingi ng ransom, sumigaw si nanay sa telepono, 200,000 lang ang mayroon kami. Iligtas mo muna si Liza, siya ang tunay naming anak. Inampun ako. Ang katotohanan iyon ay naging masakit na malinaw pagkatapos ipanganak si Liza. Noong bata pa ako, minahal din nila ako, isinama nila ako sa bangka sa parke, binilhan ako ng strawberry ice pops. Pagkatapos lamang lumaki ang tiyan ni nanay ay nagsimulang magbago ang tingin sa kanilang mga mata. Nang araw na ipanganak si Liza, hinawakan ni tatay ang nababalutan na sanggol, nakangiti kay nanay, ngayon ay mayroon na tayong sariling anak. Sa sandaling iyon, hawak ang isang bagong drawing na larawan ng aming pamilya, nakatayo ako sa pintuan ng ospital, pakiramdam ko ay isang hindi kanais-nais na anino. Delia, mukhang kakilakilabot ka. May sakit ka ba? Hinayla ako pabalik ng boses ni Liza sa kasalukuyan. Tumayo siya na parang tutulong sa akin, ngunit si nanay hinayla siya pabalik. Huwag mo siyang hawakan.
Sino ang nakakaalam kung anong dumi ang natipon niya dyan? Matinis ang boses ni nanay. Sinasabi ko sa iyo, Delia, kailangan nang umalis ang batang iyon. Kung hindi, huwag kang maglakas loob na tumuntong muli sa bahay na ito. Tiningnan ko sila at biglang nakaramdam ng pagod. Masyadong pagod para magpaliwanag, makipagtalo, kahit huminga. Nakasandal sa hambo ng pinto, dahan-dahan akong umatras. Ang natunaw na nyebe mula sa aking sapatos ay nag-iwan ng maliit at madilim na bahagi sa sahig. Ito Sinta, mahina ngunit matigas ang boses ko, hindi ko ito aalisin. At ang bahay na ito. Wala akong planong manatili. Muling sumiklab ang sakit sa aking katawan, parang isang kamay na unti-unting humihigpit sa loob ko. Lumingon ako at binuksan ang pinto. Malamig na hangin na may dalang mga nyebe ang pumasok, na parang maliliit na kutsilyo ang tumutusok sa aking mukha. Sa likuran ko, sumunod ang natatarante na sigaw ni Liza. Delia, umuulan na ng nyebe. Kabanata 2. Ang malamig na hangin ay nagpakawala ng alikabok ng nyebe sa aking kwelyo. Hinigpitan ko ang aking lumang padded jacket at naglakad sa daan na puno ng manipis na nyebe. Nawala ang mga iyak ni Liza sa likuran ko. Ang maliit na pekeng pag-aalala ay parang tinutusok ng karayom ang aking puso. Hinawakan ko ang aking tiyan. Tahimik na nakahiga, may kaunting buhay, ang tanging tali ko sa mundong ito ngayon. Hindi pa ako nakakalayo nang bumalik ang sakit, mas matindi kaysa dati. Nakasandal sa isang puno sa tabi ng kalsada, yumuko ako, hinihingal. Sumayaw ang mga itim na batik sa harap ng aking mga mata. Ang nyebe ay bumagsak sa aking mga pilikmata, natunaw sa tubig na humalo sa basa sa gilid ng aking mga mata. Delia. Isang pamilyar na boses ang narinig sa itaas ko, may bahid ng kawalan ng katiyakan. Inangat ko ang aking ulo, sinalubong ang isang pares ng mga mata na puno ng pag-aalala. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na down jacket, nakazip pataas, na nagpapakita lamang ng kalahati ng kanyang mukha. Ngunit ang mga matang iyon. Kilalang kilala ko ang mga ito. Sa ilalim ng lumang puno sa ampunan, nakasandal siya sa puno habang pinapanood akong magsanay sa pagsusulat, habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mga pilikmata. Noong araw na siya ay inampon, tumingin siya sa akin ng ganoon at sinabing, Delia, dapat kang maging masaya. Ibinuka ko ang aking bibig, ngunit parang nanigas ang aking lalamunan. Walang lumabas na boses. Hindi ko inakalang makikita ko siyang muli, lalo na sa ganitong paraan, sa aking pinakakawawang kalagayan. Nagmadaling lumapit si Gavin, hinubad ang kanyang down jacket at isinuot ito sa aking mga balikat. Ang init na nananatili pa rin sa kanyang katawan ay agad na bumalot sa akin. Ang pangit ng iyong hitsura. Hinawakan ng kanyang kamay ang aking noo, pagkatapos ay ang aking malamig na pisngi. Ang init ng kanyang mga daliri ay nagpatigil sa akin. Gavin. Sa wakas ay natagpuan ko ang aking boses, paus dahil sa hindi makapaniwala. Pinatatag ako ni Gavin, ang kanyang noo ay malalim na kumunot. Sumakay ka muna sa kotse. Masyadong malamig dito sa labas. Ang kanyang kotse, isang bagong-bagong SUV, ay nakapark sa malapit. Pag-upo ko sa passenger seat, sinalubong ako ng mainit na hangin, at unti-unti akong bumalik sa sarili ko. Binigyan ako ni Gavin ng isang bote ng tubig, saka hinalungkat ang kanyang bag para maghanap ng chocolate bar. Ito, may pampakalma sa iyo. Mukha kang multo na mapatla. Binukasan ko ito at isinubo sa aking bibig. Kumalat ang tamis, ngunit hindi ko maitago ang pait sa loob. Paano mo ako nakilala? Ngumiti siya, isang masalimuot na emosyon na hindi ko mabasa ang kumikislap sa kanyang mga mata. Makikilala kita kahit saan. Nanatili ang katahimikan sa kotse, nabasag lamang ng maindayog na pag-swipe ng mga wiper ng windshield. Patuloy na bumagsak ang nyebe, na pinapalabo ang mundo sa labas. Pinanood ko ang kanyang mga kamay sa manibela, kitang-kita ang mga buko-buko. Ang parehong mga kamay na humawak sa akin na tumatawid sa mga kalye noong bata pa ako. At ikaw? Bakit ka bumalik? Paglipat ng trabaho. Mahina niyang sinabi ito at para mahanap ka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hanapin mo ako.
Naalala niya ang pangakong iyon. Natagalan ba? Mahinang tanong ko. Oo. Tumanggo siya, ang tingin niya ay bumaba sa namamagang tiyan ko, ang mga mata niya ay dumidilim. Kasal ka na ba? Kumikirot ang puso ko. Gusto ko sanang itago ang tiyan ko, pero nahawakan niya ang kamay ko. Mainit ang palad niya, naglalabas ng nakakapanatag na lakas. Huwag kang matakot. Wala akong ibig sabihin dyan. Sabi niya. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kinagat ko ang labi ko, nag-alangan ng matagal, pero napagdesisyonan kong sabihin sa kanya. Hindi. Ito baby. Aksidente lang. Hindi na siya nagpilit pa, pinaandar ko na lang ang kotse. Saan pupunta? Ihahatid kita. Ibinigay ko sa kanya ang address ng maliit kong inuupahang apartment, malayo sa bahay ng mga umampon sa akin. Lumipat ako para makatakas sa kanilang mga mapagkunwaring mukha. Nang huminto ang kotse sa labas ng gusali, tinanggal ko ang seatbelt ko at ibinalik sana ang jacket niya, pero pinigilan niya ako. Suotin mo lang. Ang lamig. Pero ikaw. Ayos lang ako. Ngumiti siya, at binuksan ang pinto. Ihahatid kita paakyat. Madilim ang hagdanan, madilim na madilim, at amoy amag. Nauna si Gavin, inilawan ang daan gamit ang kanyang telepono, at madalas na lumilingon para alalayan ako. Sa ikatlong palapag, hinanap ko ang mga susi ko at binuksan ang pinto. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Tuloy kayo, sabi ko. Tumanggo siya at sumunod sa akin papasok. Maliit lang ang lugar, isang kwarto at isang maliit na sala. Ang mga muebles ay segunda mano, mga lumang estilo, pero maingat ko itong nilinis. Binigyan ko siya ng tubig, nakatayo ng alanganin sa gilid na parang batang may kasalanan. Mag-isa ka lang nakatira? Tanong niya. Oo. Tumanggo ako. Salamat sa paghatid mo sa akin pauwi. Huwag mo nang banggitin. Tumayo siya. Aalis na ako. Magpahinga ka na. Sa may pinto, huminto siya at lumingon sa akin. Delia, ingatan mo ang sarili mo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tumanggo ako, pinanood ang pag-alis niya sa madilim na hagdanan bago isinara ang pinto at dumulas pababa dito. Sa wakas ay tumulo ang mga luha, tumama sa malamig na sahig, kumalat ang maliliit na madilim na bahagi. Gavin, huli ka nang bumalik. Kabanata 3. Isang araw, nanunood ako ng TV sa bahay nang tumunog ang doorbell. Akala ko si Gavin iyon. Kanina lang niya ako dinadalhan ng pagkain, at ginagamit ang pag-aalala bilang dahilan. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Liza na nakatayo roon, may hawak na lalagyan ng init. Delia, pumunta ako para bisitahin ka. Ngumiti siya ng may inosenteng tamis. Kumunat ang noo ko. Ano ang kailangan mo? Kung hindi, isasara ko ang pinto. Huwag kang ganyan. Hinaranggan niya ang pinto gamit ang kanyang kamay at pumasok sa loob. Ginawa ka ni nanay ng sopas ng manok, sinabihan niya akong dalhin ito. Tingnan mo, mag-isa kang nakatira dito, siguro napakahirap. Inilagay niya ang lalagyan sa mesa, at binuksan ang takip. Isang masaganang aroma ang pumuno sa hangin. Tiningnan ko ang sopas at ngumisi sa loob. Hindi ko kailangan, sabi ko. Ibalik mo na. Pelia, paano mo nasabi yan? Agad na namula ang mga mata ni Liza, at tumulo ang luha. Labis na nagalit sina mama at papa nang malaman nilang lumipat ka na. Hindi nakatulog si mama kagabi, para lang iluto itong sopas para sa iyo. Kahit wala kang pakialam sa akin, dapat mo silang pakialaman. Nag-aalala sila sa akin. Tumawa ako. Nag-aalala sila sa sanggol sa tiyan ko, nag-aalala na baka masira ko ang kanilang mahalagang reputasyon. Paano mo naiisip yan? Tumulo ang luha ni Liza. Sila ang nagpalaki sa iyo sa lahat ng mga taon. Kahit hindi sila perpektong magulang, ginawa nila ang kanilang bahagi. Ang makita kang ganito ay tiyak na maduraj ang kanilang mga puso. Pinanood ko ang kanyang pagganap, nakaramdam lamang ng pandidiri. Tapos na. Tapos umalis na. Pinunasan ni Liza ang kanyang mga luha, biglang hinawakan ang kamay ko na may ekspresyon ng matinding pag-aalala. Delia, alam kong galit ka. Pero buntis ka na ngayon,
Hindi ka maaaring laging malungkot. Hindi maganda para sa sanggol. Marahang hinaplos ng kanyang kamay ang aking tiyan. Ilang buwan na ba ang lumipas? Mukhang malusog siya. Sinubukan niyang kumawala agad, pero hinigpitan niya ang kapit. Mahahaba ang mga kuko niya, bumabaon sa balat ko. Bitawan mo ako. Single ko. Huwag kang ganyan. Mas lalong naging inosente ang ngiti niya. Nag-aalala lang ako sa iyo at sa sanggol. Nang mga sandaling iyon, bigla siyang natisod, sumisigaw habang natamba pa atras. Nagulat ako, nanigas ng ilang segundo bago nakarinig ng kalabog habang malakas siyang bumagsak sa sahig. Ah! Ang tiyan ko. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang mukha ay namumutla, isang kinang ng malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Masakit. Delia, bakit mo ako itinulak? Natigilan ako. Hindi ko siya hinawakan. Nagsisinungaling ka. Hindi kita itinulak. Nagmamadali akong nagprotesta. Tumulo ang kanyang mga luha na parang mga basag na perlas. Alam kong galit ka sa akin, pero ang sanggol sa aking tiyan ay inosente. Noon ko lang napansin na medyo namamagarin ang kanyang tiyan. Hindi halata, pero siguradong buntis. Kailan siya nabuntis? Sino ang ama? Habang humihikbi pa rin ako, bumukas ang pinto. Sumugod ang mga umampon sa akin. Nang makita si Liza sa sahig, sumigaw ang umampon sa akin at inihiga ang kanyang sarili sa kanyang anak. Liza. Anong nangyari? Nay. Nakita siya ni Liza at umiyak. Mas mahirap. Delia. Ikaw na mabangis na mangkukulam. Tumilapon si nanay, tinutusok ang daliri sa mukha ko. Hindi pa ba sapat ang mabangga ka ng kung sinong walang hiya? Ngayon mo pa sinusubukang saktan ang Liza ko. Papatayin kita ngayon. Hindi dumating ang inaasahang sakit. Minulat ko ang aking mga mata at nakita ko si Gavin na pinoprotektahan ako. Lumapag ang switch sa kanyang likod ng may kalampag. Gavin. Sigaw ko. Sumulyap si Gavin sa akin, pagkatapos ay lumingon sa aking mga magulang, ang kanyang boses ay malamig. Anong ginagawa mo? Sino ka? Umalis ka, wala kang pakialam dito. Sigaw ni tatay. Ang pagpatay sa kanya ay masyadong mabuti para sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang mukha, tanging pagduduwal ang nararamdaman ko. Hindi ko siya itinulak. Natambo siya ng mag-isa. Sige. Sige. Itinatanggi pa rin. Nang inag sa galit ang aking umampon na ina sa galit. Itinuro ni Gavin ang isang maliit na kamera na nakamount sa mataas na sulok. Nag-aalala tungkol kay Delia na nakatira mag-isa. Na-install ko iyon kahapon. Tingnan natin ang footage. Natulak ba siya, o nahulog si Liza? Agad na namula ang mukha ni Liza na ubusan ng kulay, ang takot ay bumabalot sa kanyang mga mata. Ano? Natatakot tumingin. Tumawa ng malamig si Gavin. Humingi ka ng tawad ngayon, at kakalimutan ko na ito. Tumingin ang aking umampon na ina mula kay Liza patungo kay Gavin, ang kanyang mukha ay papalit-palit sa pagitan ng lila at puti. Pasensya na, dumura siya habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi namin naintindihan ang pagkakaintindi. Kabanata 4. Paghingi ng tawad. Iyon lang ba? Tiningnan sila ni Gavin, ang kanyang mga titig ay malamig. Pinaratangan mo si Delia ng mali at sinubukang saktan siya. Hindi pa ito natatapos dito. Ano ang gusto mo? Tiningnan siya ng aking umampon na ina ng may pag-iingat. Una, humingi ka ng time na tawad kay Delia at nangangakong hindi mo na siya muling guluhin. Sabi ni Gavin. Pangalawa, kung may anumang problema sa pagbubuntis ni Liza, wala itong kinalaman kay Delia. Hindi mo ito gagamitin bilang dahilan para abalahin siya. Bakit ka namin pakikinggan? Single ng aking umampon na ama. Dahil sa kung ano ang nasa kamerang iyon. Kung ayaw mong malaman ng buong mundo kung anong klaseng tao si Liza, sundin mo ang sasabihin ko. Nagpalitan ng tingin ang aking mga umampon na magulang. Sa wakas, sumuko na sila. Nagbigay sila ng labag sa loob na paghingi ng tawad, pagkatapos ay dali-daling itinulak palabas si Liza. Habang pinagmamasdan ang kanilang pag-atres, huminga ako ng malalim. Nanghina ang aking mga binti, at halos matamba ako. Mabilis akong nasalo ni Gavin,
Ang init ng kanyang palad ay tumatagos sa aking manipis na sweater, na nagliliwanag ng isang matibay na katiyakan. Ayos lang, Delia. Mahina ang kanyang boses, parang maligamgam na tubig. Tutulungan kitang matulog. Magpahinga ka na. Tumanggo siya, nakasandal ng mabigat sa kanya habang kalahati niya akong kinakarga, kalahati niyang inaalalayan papasok sa kwarto. Maliit ang kwarto, isang lumang kama na gawa sa kahoy ang sumasakop sa halos lahat ng espasyo. Ang mga tambak ng mga libro tungkol sa pagiging magulang na itinago ko ng ilang buwan ay nagsisiksikan sa isang sulok, ang kanilang mga pahina ay luma na. Itinakip ni Gavin ang kumot sa akin at naglagay ng isang basong tubig sa nightstand. Lilinisin ko ang sala. Magpahinga ka. Nang tumalikod na siya para umalis, bigla kong hinawakan ang lelayan ng kanyang jacket. Hinaplos ng aking mga daliri ang makapal at mainit na tela ng kanyang downcoat. Huwag kang umalis. Paos ang boses ko, dala ang isang hindi namamalayang pagdepende. Samahan mo ako sandali. Tumigil si Gavin, pagkatapos ay umupo muli sa gilid ng kama, hinawakan ang aking malamig na kamay. Mainit ang kanyang palad, dahan-daang pinapainit ang aking mga daliri, tulad noong mga bata pa kami sa ampunan, kapag isinuksok niya ang aking mga kamay sa mga bulsa ng kanyang Amerikana. Masakit pa ba? Tanong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa aking bahagyang umaangat na dibdib. Hindi pa lubusang humuhupa ang mahinang sakit, ngunit ang mas masakit ay ang malinaw na alaala ng dalubhasang pekeng pagkahulog ni Liza. Umiling ako, pagkatapos ay tumanggo, biglang tumulo ang mga luha. Wala ba akong silbi? Hindi ko man lang maprotektahan ang aking sarili. Kaladkarin ka rin sa gulo na ito. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sumimangot siya, marahang pinunasan ng kanyang hinlalaki ang isang luha sa sulok ng aking mata. Hindi ka naging pabigat. Noong nasa ampunan ka, lagi mong ibinabahagi ang tinapay mo sa mga pasang gala, at kumakain ka ng tuyong cereal. Ngumiti siya ng bahagya, may banayad na liwanag sa kanyang mga mata. Delia, lagi kang matapang. Tiningnan ko siya, nanigas ang lalamunan ko. Naaalala niya ang lahat ng maliliit at nakalimutang mga sandaling iyon. Ang taglamig sa ampunan ay palaging napakalamig. Magkayakap kami sa isang makitid na kuna sa ilalim ng isang may tagpi-tagping kumot. Gavin, sigaw ko habang nakatayo siya, ang kamera. Nahuli ba talaga nito ang lahat? Lumapit siya, may kislap ng tuso sa kanyang mga mata. Walang kamera. Pero sa mga taong ganyan, kailangan mo ng impluwensya. Napatitig ako, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Isang hapon, naggaganchilyo ako ng maliliit na medyas para sa sanggol nang marinig ko ang pagkatok sa pinto. Maingat kong binuksan ang pinto, nakita ko ang aking umampon na ina na nakatayo roon, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ano ang kailangan mo? Instinctively akong umatras, hawak ang hawakan ng pinto. Delia, paano mo ako tinanong yan? Padubog siyang pumasok sa sala. Ang kanyang tingin ay parang isang kutsilyo ang kumikiskas sa tiyan ko. Nakunan si Liza. Masaya ka na ba ngayon? Naalala ko na si Liza ay nahumaling sa isang lalaking may asawa, isang taong napakayaman. Siguro umaasa siyang masisiguro ng sanggol ang kanyang posisyon. Hindi nakakapagtaka na naghisterya si nanay dahil sa takot na mawala ang gintong tiket na iyon. Lumabas ka. Ayokong makita ka. Labas. Hindi ganoon kadali. Hinawakan niya ang aking braso, ang kanyang mga kuko ay bumabaon ng malalim, halos mabasag ang balat. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat na isa kang puta na nagdadala ng isang anak na lalaki at nagdudulot ng pagkakunan. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Nanghina ang aking mga binti, at nagsimula akong dumulas pababa. Tumingin ako sa ibaba. Ang dugo ay talagang tumutulo sa aking sweater, namumulaklak na parang isang masamang bulaklak. Ang sakit sa aking katawan ay tumindi ng marahas. Ang mga itim na batik ay lumutang sa harap ng aking mga mata. Ang mga sigaw ni Gavin ay parang malayo, mahina, na parang nasa makapal na salamin. Nararamdaman ko ang mahigpit niyang pagyakap sa akin, ang kanyang pagkakahawak ay halos dinudurog ang aking mga buto. Ngunit hindi ko na mapigilan ang aking pag-iyak.
Ang matinding sakit sa ang ibabang bahagi ng aking likod ay sumabay sa matinding pananakit sa aking tiyan, parang dalawang ulupong na pumupulupot, unti-unting nilalamon ang aking kamalayan. Delia. Sandali lang. Dadalhin kita sa ospital. Nanginginig ang kanyang boses. Naramdaman ko ang bahagyang pagurong-sulong niya habang sumusugod siya papunta sa pinto kasama ko. Ang luma at mamasa-masang amoy ng hagdanan na may halong lamig ng hanging manyeb ay tumama sa aking mukha. Idinikit sa kanyang dibdib, pinakikinggan ang kanyang mabilis na tibok ng puso, nakaramdam ako ng kapayapaan. Kung bibitawan ko lang ngayon, makakawala. Siguro hindi na ito magiging masama. Kahit papaano, hindi ko na kailangang harapin ang mga masasamang taong iyon o ang kanilang mga nakal-alasong salita. Huwag. Tila naramdaman ni Gavin ang aking pagsuko. Kinurot niya ang aking pisngi ng malakas. Delia, tingnan mo ako. Isipin mo ang iyong sanggol. Hindi ba't sinabi mong paprotektahan mo siya? Ang sanggol. Biglang dumilat ang mga mata ko. Inipon ko ang huling bahagi ng aking lakas, at mahigpit na niyakap ang kanyang jacket. Oo. Hindi ako makatulog. Nasa akin ang aking sanggol. Ang munting buhay na ito ang aking angkla, ang dahilan kung bakit ako nagngingit-ngit at nakaligtas sa lungga ng mga kidnapper. Hindi ako maaaring sumuko ngayon. Umalangaw sa hangin ang ingay ng sirena ng ambulansya. Habang buhat ako sa stretcher, nakita ko si Gavin, ang mga matang namumula, mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Huwag kang matakot. Nandito ako. Bago tuluyang mawala ang aking malay, tila bumalik ako sa bodega ng mga kidnapper na iyon. Ang mamasa-masang hangin na puno ng kalawang. Isang kidnapper, may hawak na latigo na may bahid ng dugo, nanunuya, siguro ayaw ka talaga ng mga magulang mo, di ba? Noon, niyakap ko ang aking mga tuhod, paulit-ulit na sinasabi sa aking sarili, hindi ako maaaring mamatay. Hindi ngayon. Pero nakalimutan kong mas mahirap pala ang mabuhay kaysa sa kamatayan. Kabanata 5. Nang magising akong muli, ang matapang na amoy ng disinfectant ay nagpaubo sa akin. Nakahilo ang puting kisame. Ginalaw ko ang aking mga daliri, naramdaman ang IV needle na nakadikit sa aking kamay, ang malamig na likido na pumapasok sa aking mga ugat. Gising na. Malapit ang boses ni Gavin, puno ng pagod. Kumusta ang pakiramdam mo? Inilingon ko ang aking ulo. Nakadapa siya sa tabi ng kama, maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na parang mga pasa, may mga dayami sa kanyang panga. Suot pa rin niya ang parehong down jacket mula noong araw na iyon, ngayon ay puno ng alikabok, mukhang wasak na wasak. Ang sanggol. Napaungol ako, ang aking puso ay kumakabog sa aking mga tadyang. Nanginig ang mga mata ni Gavin. Inabot niya ang kanyang kamay, hinaplos ang aking noo ng may banayad na haplos na parang marupok. Sabi ng doktor. Hindi nakaligtas ang sanggol. Sumabog ang aking isipan. Blanko. Walang laman. Ang lugar kung saan naramdaman kong nabuwal ang aking anak, isang nakanganga na sugat na nagpapahintulot sa malamig na hangin. Delia. Sinubukan ni Gavin na maghanap ng mga salita ng pang-aliw, ngunit natigilan ang kanyang boses. Ang pisikal na sakit ay bumalik ng may nakakatakot na puwersa. Parang may isang di nakikitang kamay na humawak sa aking bato, marahas na pumipilipit. Napabaluktot ako na parang bola, nanginginig ng hindi mapigilan. Tumili ang heart monitor ng alarm nito, ang mga pulang numero ay kumikislap ng mabilis. Doktor. Doktor. Napatalon si Gavin, ang kanyang boses ay nagbabasag sa panik. Nahuhulog siya. Umapaw ang mga puting Amerikana. Kumislap ang mga ilaw sa aking mga mata. May malamig na electrodes na dumampi sa aking dibdib, dahilan para mapaigtad ako. Bumababa pa rin ang HR. Ihanda ang defibrillator. Epinephrine, 1 miligramo IV push. Nang tumama ang pagkabigla, parang itinapon ako sa hangin at binagsak pabalik. Napunit ang isang sigaw mula sa aking lalamunan dahil sa matinding sakit. Naghalo ang mga luha at pawis. Sa gitna ng ulap, akala ko nakita ko ang aking sanggol napakaliit, nakakulot sa isang larangan ng puting liwanag, ikinakaway ang isang maliit na kamay sa akin.
Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako nakabangon mula sa kawalan na iyon. Tumigil na ang beep ng heart monitor. Naroon pa rin ang sakit, ngunit wala na ang nakakasakal na gato. Natutulog si Gavin sa tabi ng kama, ang kanyang noo ay malalim pa ring nakakunot, nababalot ng isang bangungot. Sumikat ang sikat ng araw sa bintana, binalutan ng ginto ang kanyang buhok, na nagpapakita ng matingkad na puting hibla. Inabot ko ang aking kamay, gustong hawakan ang kanyang buhok. Ang dulo ng aking daliri bahagya siyang napatitig sa isang hibla ng buhok, at nagising siya ng bigla. Nang makita ang aking nakadilat na mga mata, natigilan siya sandali, pagkatapos ay namula ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking kamay. Delia, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Nauuhaw. Parang papel de liha ang boses ko. Dali-dali niyang nilagyan ng tubig, binasa ang aking mga basag na labi gamit ang bulak. Ang mainit na likido ay nakapagbigay ng malaking ginhawa. Sabi ng doktor. Napakaseryoso ng pangyayaring ito sa bato. Maingat niya akong pinagmasdan, natatakot na baka ma-trigger ako. Inirerekomenda nila ang isang kidney transplant. Kidney transplant. Parang isang malaking bato ang tumama sa aking mga salita, na nagpapakirot sa aking ulo. Alam ko ang ibig sabihin nito. Paghahanap ng kapareha. Pagkalap ng kayamanan. Pagtagumpayan ang hindi mabilang na posibleng mga komplikasyon. Wala akong pera, bulong ko. Matagal nang hiwalay ang mga umampon sa akin. Ang maliit na naipon ko mula sa mga trabahong hindi ko naman talaga kayang bayaran ang pananatili ko sa ospital. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera, agad na sabi ni Gavin. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala sa mga gastos. Mag-focus ka lang sa paggaling. Mag-focus ka sa operasyon. Gavin. Tiningnan ko siya. Hindi mo kailangang maging ganito kabuti sa akin. Ang kabaitan niya ay lalo lamang nagpalalim sa aking pagkakautang. Ang isang tulad ko ay hindi karapat-dapat dito. Sinabi kong nandito lang ako. Matigas ang pagkakahawak niya sa kamay ko, ang kanyang titig ay hindi nagbabago. Para sa aking kapakanan, para sa iyong sariling kapakanan. Pakiusap, lumaban ka lang para mabuhay. Okay. Nakatingin sa kanyang mga mata na namumula, nakikita ang pag-aalala at desperadong pag-asa, sa wakas ay tumango ako. Siguro. Panahon na talaga para mabuhay para sa aking sarili. Hindi na bumalik sa ospital sina Liza at ang mga umampon sa akin. Sinabi sa akin ni Gavin na pagkatapos ng pagkalaglag, nalaman ito ng asawa ng mayamang lalaki. Si Liza ay pinalayas at kinasuhan ng malaking halaga ng pera. Ang kanyang buhay ay wasak, hindi nakaramdam ng schadenfreude. Isa lamang mapait na libangan. Lahat ng kanyang pinaplano ay nauwi sa alikabok. Isang hapon, lumabas si Gavin para kumuha ng tubig. Bumukas ng malangit-ngit ang pinto ng aking kwarto. Tumangala ako, inaasahan siya, ngunit nakita ko ang aking umampon na ina na nakatayo sa pintuan, may hawak na basket ng prutas. Si Delia. Lumapit siya, inilagay ang basket sa nightstand, ang kanyang tono ay awkward. Nabalitaan namin, hindi ka maganda ang kalagayan. Hindi ako nagsalita, malamig lang ang tingin. Anong bagong laro ito? Tungkol sa dati. Mali kami. Pinaihit niya ang kanyang mga kamay, iniiwasan ang aking mga mata. Kami ng iyong ama. Pinagsisisihan namin ito. Pagsisisi. Pagsisisi na hindi mo ako ginamit para kumapit kay Gavin. Nagsisisi ka ba na hindi nagpakasal si Liza dahil sa pera? Umalis ka na. Pinaikit ko ang mga mata ko, hindi ko matiis na makita ang mukha niya. Ayokong makita ka. Delia, pakiusap. Hinawakan niya ang kamay ko, ang boses niya ay nagmamadali. Alam kong sinisisi mo kami. Pero isipin mo, pinalaki ka namin sa loob ng maraming taon. Hindi ba't may kwenta yan? Ngayon, ang sakit-sakit mo na. Kailangan mo ng mag-aalaga sa'yo. Mabait si Gavin, pero hindi siya kapamilya. Iminulat ko ang mga mata ko. Anong pinagsasabi mo? Nanlaki ang mga mata niya, lumapit pa. Narinig ko. Malaki ang ginagastos ni Gavin sa pagpapagamot mo. Alam mo naman ang sitwasyon natin, wala tayong masyadong maitutulong. Pero,
Yung kidney transplant na yon. Si Liza. Kapareha niya pala. Ano? Tinitigan ko siya ng hindi makapaniwala, tapos may matinding kirot na sumikip sa dibdib ko, parang hinihila ako ng hininga. Gusto mo bang mag-donate si Liza ng kidney sa akin? Pakinggan mo lang ako. Pagmamakaawa niya. Nasa problema si Liza ngayon. Kinakasuhan siya ng mayamang lalaki, niloko raw niya ito para sa pera at pagmamahal. Kung maaayos lang natin ang problemang yan, papagawa sa kanya ng kidney. Malulutas din ito ang dalawang problema, di ba? Lulutasin ang dalawang problema. Tinitigan ko ang babaeng ito, may bahid ng takot na bumabalot sa akin. Nasabi niya talaga to. Anak niya yon. Paano niya naiisip na iukit ang kidney ng anak niya para sa pera, para sa tinatawag na solusyon na to? Kabanata 6. Lumayo ka. Sumigaw ako gamit ang lahat ng natitirang lakas ko, ang boses ko ay nagngangalit sa galit at pagkasuklam. Muling sumigaw ang heart monitor, ang linya nito ay patulis, na sumasalamin sa kaguluhan sa loob ko. Kinamumuhian ko si Liza, ngunit hindi ko kailanman hinaanggad ang kanyang bato. Napaatras ang aking umampon na ina, nagulat sa aking reaksyon, pagkatapos ay mabilis na muling pinaulit ang pekeng pag-aalala. Delia, iniisip kita. Bata pa si Liza, ang pagkawala ng bato ay hindi gaanong makakaapekto sa kanya. Ngunit para sa iyo, buhay o kamatayan. Nanginginig ako sa galit. Natanggal ang karayom ng IV habang ako ay nagpupumiglas, isang pasa ang agad na namumuo sa aking kamay. Bakit hindi ka mag-donate? Siya ay sarili mong dugo at laman. Ipagpapalit mo ang kanyang organ para sa katayuan. Hindi ka tao. Wala kang pagpipilian. Sigaw niya, na nasaktan sa kaibuturan. Ang gulo na ginawa niya, bakit dapat magdusa ang buong pamilya? Mas mabuti nang ipagpalit ang bato kaysa sa kulungan. Isa pa, kailangan mo ito. Ang pagtutulungan, ano ang mali doon? Habang nakatingin sa kanyang nakayukong mukha, nakaramdam ako ng matinding lungkot. Ito ang aking ina. Isang babaeng kayang bihisan ang isang napakasamang transaksyon gamit ang marangal na damit. Natawa ako, walang tigil ang pag-agos ng mga luha. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa kunin ang kanyang bato. Lumabas ka. Ngayon na. Sakto, itinulak ni Gavin ang pinto pabukas. Nakita niya ang aking umampon na ina, ang aking dumudugong kamay, ang sumisigaw na monitor at ang kanyang mukha na parang ulap na dumilim. Anong ginawa mo sa kanya? Itinulak niya ang aking umampon na ina sa tabi, ang kanyang boses ay mas malamig pa sa yelo. Natisod siya, nabawi ang kanyang balanse, at agad na umakto bilang isang biktima. Gavin, huwag kang magkamali. Pumunta ako para tingnan kung kumusta na si Delia, pero siya. Ayokong makarinig ng kahit ano mula sa iyo. Pinutol siya ni Gavin, ang kanyang tingin ay nanlalabo. Mula sa sandaling ito, hindi ka na muling makakaakyat sa ospital na ito. Kung makikita kitang ginugulo siya ng isa pang beses, huminto siya, habang ang kanyang boses ay bumababa ng mapanganib, hindi ako mananagot sa gagawin ko. Kasama na ang paglalantad sa lahat ng kung paano mo tinatrato si Delia, kung paano mo pinagplanuhan si Liza sa press. Ang mukha ng aking umampon na ina ay namutla ng husto. Malinaw na hindi niya inaasahan na malalaman ni Gavin ang ganito karami. Nanginig ang kanyang mga labi ng matagal, ngunit hindi na siya naglakas loob na magsalita pa, at lumabas na parang asong pinalo. Sa wakas ay natahimik ang silid, nabasag lamang ng aking hirap sa paghinga at ng nagpapatatag na beep ng monitor. Lumuhad si Gavin sa tabi ng kama, maingat na inaayos ang aking IV, pagkatapos ay marahang pinunasan ang mga luha sa aking mukha gamit ang isang tuwalya. Hinawakan niya ang aking kamay, dinala ito sa kanyang mga labi, at hinalikan ng mahina. Nandito na ako ngayon. Walang mananakit sa iyo muli. Pagkatapos noon, kumuha si Gavin ng isang full-time na nurse, tinitiyak na may laging kasama ako, at nagbabantay laban sa aking umampon na ina. Pagbabalik. Unti-unti akong gumaling, ngunit ang pagkabigo ng bato ay parang espadang bumabalot sa akin. Sinabi ng doktor na kritikal ang paggana ng aking bato. Kung walang transplant, marahil ay mayroon akong 6 na buwan.
Pinakilos ni Gavin ang bawat pakikipag-ugnayan, hinanap ang lahat ng posporo. Ngunit palaging nakakadismaya ang mga resulta. Sa bawat pagbabalik niya, pagod na pagod, umiiling na walang sinasabi, nanlulumo ang aking puso. Nagsimula akong palaging managinip, palaging nasa bodega ng mga kidnapper na iyon. Kadiliman, ang amoy ng sigarilyo at pawis ng mga kidnapper. May nagsasabing, iwanan ang batang iyon, walang may gusto sa kanya. Isa pang boses, teka, baka dumating ang kanyang mga magulang. Noon, niyakap ko ang aking mga tuhod, inuulit, may darating. May magliligtas sa akin. Pero ngayon, alam ko na. Ang tanging makapagliligtas sa akin ay ang aking sarili, at isang piraso ng bulag na swerte. Kabanata 7. Lumipas ang mga araw sa isang ulap ng paghihintay. Tahimik na sumibol ang tagsibol. Sa labas ng bintana ng ospital, sumibol ang mga hubad na sanga na may malalambot na berdeng usbong. Lumakas ang sikat ng araw. Nagbabago ang aking kalusugan. May mga araw na nakakaupo ako at nakakabasa. Sa iba naman, kulang ako sa lakas para magsalita. Binabasahan ako ni Gavin ng balita araw-araw, kinukwento sa akin ang mga nakakatawang kwento mula sa kanyang kumpanya, o kinukwento sa akin ang tungkol sa ampunan. Sabi niya kapag gumaling na ako, dadalhin niya ako patimog, para makita ang karagatan. Sabi niya banayad lang daw ang taglamig doon, na may mga bulaklak na hindi tumitigil sa pamumulaklak. Ngumiti ako at tumango, alam kong sa kaibuturan ko ay maaaring isa lamang itong magandang panaginip. Isang hapon, inaantok, biglang pumasok si Gavin sa silid, iwinagayway ang isang file, nanginginig ang kanyang boses. Delia. Natagpuan ko na. Nakahanap na kami ng bato. Nanlaki ang mga mata ko, hindi makapaniwala at may pag-asa. Talaga. Talaga. Inilapit niya sa akin ang file, kumikislap ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang donor na hindi inaasahang pumanaw. Lahat ng marker ay perpektong magkatugma. Sabi ng doktor, maaaring i-schedule ang operasyon sa Lunes. Nang makita ang mga salitang match confirmed sa papel, agad na tumulo ang mga luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng labis na ginhawa. Isang himala. Posible ito. Gavin, bulong ko, kung mabaygo ang operasyon. Ay pangako mo sa akin na mabubuhay ka ng maayos. Kalimutan mo ako. Huwag mong sabihin yan. Idiniin niya ang isang daliri sa aking mga labi, namumula ang kanyang mga mata. Magtatagumpay ang operasyon. Kapag gumaling ka na, magpapakasal tayo. Okay. Tumango ako, at kusang pumapatak ang mga luha. Naging matagumpay ang operasyon. Pagkagising ko mula sa anesthesia, si Gavin ang unang nakita ko. Nakadapa siya sa tabi ng kama, malalalim ang anino sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit isang ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi, na parang nananaginip ng isang matamis na bagay. Sumilip ang sikat ng araw sa bintana, na naglagay ng gininto ang halo sa paligid niya, mainit at maganda. Iginalaw ko ang aking mga daliri. Agad siyang nagising, at nagtanong ng mabilis, sakit. May nararamdaman ka bang hindi komportable? Umiling ako, pilit na ngumiti. Ayos lang ako. Sa sandaling iyon, alam ko. Tunay na akong nabuhay muli. Matagal at mahirap ang paggaling. Nanatili si Gavin sa tabi ko, pinaliliguan ako, pinapakain, at minamasahe ang namamagang binti ko. Siya ang naging pinakamaasikasong nurse sa ward. Maging ang mga nurse ay ngumiti, Delia, tunay kang pinagpala. Alam kong pinagpala ako. Ang biyayang iyon ay regalo sa akin ni Gavin. Nang araw na ako ay nakalabas, napakaganda ng araw. Tinulungan ako ni Gavin na isuot ang isang bagong damit na binili niya na puti, parang mga pakpak ng anghel. Hinawakan niya ang kamay ko habang naglalakad kami palabas ng ospital. Naligo kami ng sikat ng araw, mainit at nakakaaliw. Saan pupunta? Tanong niya. Ang dagat, sabi ko. Pumunta kami sa isang lungsod sa baybayin sa timog. Asul ang langit, asul ang dagat, at ang hangin ay puno ng asin. Umarkila si Gavin ng apartment na may tanawin ng karagatan. Araw-araw,
Kasama ko siyang naglalakad sa dalampasigan, pinapanood ang pagsikat ng araw. At mga paglubog ng araw. Bumuti ang aking kalusugan araw-araw. Bumalik ang kulay sa aking mga pisngi. Sabi ni Gavin, nang ngumiti ako, mas maliwanag ito kaysa sa araw. Isang gabi, nakaupo kami sa buhangin, pinagmamasdan ang mga ilaw sa malayong lungsod. Biglang dumukot si Gavin sa kanyang bulsa, kinuha ang isang maliit na kahon, at lumuhad sa isang tuhod. Binuksan niya ito at ibinunyag ang isang simpleng platinum band. Delia, tumingin siya sa aking mga mata, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, alam kong hindi ako ang pinakamahusay. Alam kong dumaan ka sa mga masasamang bagay. Pero pangako ko sa iyo, mula sa araw na ito, gugugulin ko ang aking buhay sa pagmamahal sa iyo, paprotektahan ka, papasayahin ka, ipaparamdam sa iyo na pinahahalagahan kita. Palagi, pakasalan mo ako. Pakiusap. Tumingin ako sa kanya, tumutulo muli ang mga luha. Mga luha ng kaligayahan. Oo, tumanggo ako, iniabot ang aking kamay. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Sakto ang sukat nito. Tumayo siya, niyakap ako ng mahigpit, ang kanyang baba ay nakapatong sa aking ulo. Salamat, Delia. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong ito. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, sabi ko. Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan. Kabanata 8. 3 taon matapos kaming manirahan sa tabi ng dagat, isang sulat ang dumating mula sa Legal Aid Center sa aking bayan. Hindi pamilyar ang sulat kamay sa sobra. Binuksan ko ito habang nagbababad sa sikat ng araw sa upuang pang-itaas sa balkonahe. Nasa kusina si Gavin, niluluto ang paborito kong sopas. Ang aroma ay humahalo sa maalat na simoy ng dagat, mainit at nakakaantok. Nakasaad sa sulat na ang mga umampon sa akin ay nahaharap sa kasong kriminal dahil sa pagkakasangkot sa isang ilegal na pampublikong pamamaraan ng pagkuha ng deposito, na kinasasangkutan ng mahigit 3 milyong dolyar. Sa imbestigasyon, natuklasan din ng pulisya na ilang taon na ang nakalilipas. Upang mapadali ang daan para kay Liza, nagpeke sila ng mga dokumento upang sakupin ang ari-arian ng isang matanda at walang anak na balo. Ito ang pinagmumulan ng problema na sinubukan ng aking umampon na ina na ipagpalit ang bato ni Liza. Mga ilegal na deposito. Dinala ni Gavin ang sopas, nakasimangot habang binabasa ang sulat. Kailan sila nasangkot doon? Gayunpaman, si Liza ay ibinaba sa isang talababa sa sulat. Binanggit nito na pagkatapos ng pag-aresto sa aking mga umampon na magulang, nawala ang huling suporta ni Liza. Ang mayamang lalaki na nakita niya bilang tiket niya sa mataas na lipunan ay matagal nang nawala. Dahil sa matatag na trabaho at nabibigatan ng mga nakaraang utang, ang kanyang buhay ay naging mahirap. Iniulat ng mga kapitbahay na nakita nila siyang namimitas ng mga itinapong dahon ng gulay sa palengke, ang kanyang buhok ay malutong at dilaw, nakasuot ng kupas na lumang damit, ibang-iba sa maselang kawawang maliit na bagay na nilalaro niya para sa kanyang mga magulang. Siya. Humigpit ang pagkakahawak ng aking mga daliri sa sulat, ang aking mga emosyon ay masalimuot at hindi malinaw. Kinamumuhian ko si Liza. Ngunit nakikita ang kanyang kasalukuyan sa estado, wala akong naramdamang kasiyahan, kundi kakaiba at manhid na katahimikan. Siya rin ay naging biktima ng nakal-alasong kapaligirang iyon ang pakikipag-ugnayan sa iba. Ngunit pinili niyang nakawin ang init na hindi sa kanya, gamit ang mas malupit na paraan. Sa huli, wala siyang nahawakan, at maging ang marupok na ilusyon ng pagmamahal ng pamilya ay nawasak. Dapat ba nating puntahan siya? Hinawakan ni Gavin ang aking kamay, mainit ang kanyang palad. Umiling ako. Hindi na kailangan. Kailangang pasanin ng bawat isa ang bigat ng kanilang mga pagpili. Ang landas ni Liza ay kanya, tulad ng pag-aspalto sa akin ng paunti-unti. Noong taglagas, ibinalik ako ni Gavin sa ampunan. Nakatayo pa rin ang lumang puno, mas makapal na ang mga sanga nito ngayon. Ang mga baluktot na karakter na G at D na inukit namin sa puno noong mga bata pa kami ay bahagyang nakikita pa rin. Si Tia Lee, na dating nag-aalaga sa amin, ay nagretiro na, halos puti na ang kanyang buhok. Ngunit agad niya kaming nakilala. Pelia, tumangkad ka na,
Namulaklak, hinawakan ni Tia Lee ang kamay ko, namumula ang mga mata niya. Dati kang nagtatago sa likod ng punong iyon at umiiyak, sinasabing gusto mo ng pamilya. Ngayon ay maganda na. Dahil nandito si Gavin, magiging maliwanag ang mga araw mo sa hinaharap. Habang paalis na kami, diniinan ni Tia Lee ang isang balot ng tela sa mga kamay ko, sinasabing natagpuan niya ito habang inaayos ang mga lumang bagay. Sa loob ay isang naninilaw na kwaderno, ang pabalat nito ay may dalawang magaspang na iginuhit na stick figure, ang isa ay matangkad, ang isa ay maikli magkahawak kamay. Ang kwaderno ko noong bata pa ako. Bumaling ako sa huling pahina. Nakasulat sa parang batang sulat kamay, ngayon ay inampon si Gavin. Sinabi niyang babalik siya para sa akin. Maghihintay ako. Sa ilalim nito, sa bahagyang mas malaking sulat kamay na hindi maikakailang kay Gavin, isinulat kalaunan nang bumalik siya, bumalik na ako, Delia. Sumama ka sa akin. Biglang tumulo ang mga luha. Ang ilang mga pangako, pala, ay maaaring tumawid sa mga bundok at dagat, tiisin ang paglipas ng panahon, at sa huli ay matupad. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon kami ni Gavin ng isang anak na babae. Mayroon siyang maningning na mga mata. Kapag ngumingiti siya, ang mga ito ay kumukurbo ng parang mga gasuklay, parang mga wind chime na dating nakasabit sa lumang puno sa ampunan. Pinangalanan namin siyang Rachel pag-alala sa mga paghihirap, pagmamalasakit sa kapayapaan. Sa isang buwang pagdiriwang ni Rachel, sumikat ng husto ang araw. Inalalayan ko siya sa upuang pangbalkonahe. Umupo si Gavin sa tabi namin, kumakanta ng isang hindi gaanong kaaya-ayang lullaby. Binasa ng sikat ng araw ang maliit na mukha ni Rachel. Humikab siya, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking daliri. Lumapit si Gavin, marahang ibinalot ang kanyang mga braso sa amin mula sa likuran, ang kanyang baba ay nakapatong sa aking ulo. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Nag-iisip, tinitigan ko ang mga alon na gumugulong sa malayo, isang ngiti na namumukadkad, kung gaano tayo kaswert. Na maayos tayong lahat. Nag-iisip, tinitigan ko ang mga alon na gumugulong sa malayo, isang ngiti na namumukadkad, kung gaano tayo kaswert. Na maayos tayong lahat. Umihip ang simoy ng dagat, dala ang amoy ng asin at spray, at ang pangako ng mga bagong simula. Alam kong mahaba ang daan sa hinaharap, ngunit hanggat nasa tabi ko siya, kasama si Rachel, dala ang nasa salat na init na ito, wala akong kinatatakutan. Sa huli ay nabigo ang kadiliman ng nakaraan na harangan ang bukang liwayway. At sa wakas, naitayo ko na muli ang sarili kong tahanan sa ibabaw ng mga guho.